Mr. Silent Channel. Chapter 111 hanggang 115. Hindi ko kailangan ng lalaki. 0111. Masayang sinabi ni Yefan, napakahusay kong gumanap sa kumpanya. Lola, kung madalas kang pumupunta sa hinaharap, makikita mo na marami akong pakinabang. Hehe. Paano ako makakapunta dito ng madalas? Gusto ko lang bumalik sa opisinang ito sa huling pagkakataon at tingnan ang huwahay mula rito. Noong una naming matano ito ng aking matanda dito, ang tanawin ay hindi kasing ganda ng ngayon. Kamanghamanghang, kung may oras ako, gusto ko talagang panoorin ito ng ilang taon pa, nang hihinayang sabi ni Bishuchin. Nang marinig ito, umasim ang ilong ni Suchinzo, Lola, bakit pa ulit-ulit mong sinasabi ang mga bagay na iyon? Tiningnan ni Bishuchin ang kanyang apo at sinabing, mga anak, lahat tayo ay nasa negosyo. Upang maging isang mahusay na negosyante, dapat tayong matutong harapin ang realidad. Hindi tayo maaaring mag-ilusyon dahil lamang sa madilim ang katotohanan. Nauubos na ang mga araw ni Lola. Sinasamantala ang katotohanan na maaari pa akong pumunta dito sa isang wheelchair, ito ay isang kahilingan. Ang mga mata ni Yefan ay nagpakita ng paghanga, at naramdaman niya ang dakilang karunungan na hatid sa kanya ng mga taon mula sa matandang babae na ito. Lola, bakit hindi kumain ng pamilya natin mamayang gabi? Dapat may family dinner sa bucket list mo, di ba? Lumapit si Yefan at nakangiting nagtanong. Bucket list, ito ay isang magandang termino, masayang tumango si Bishuchin, okay, pumili tayo ng masarap na restaurant, sabay tayong magbukas ng bote ng masasarap na alak at magpista. Namula ang mga mata ni Suchinzo, tumalikod siya, pinunasan ang gilid ng kanyang mga mata, at sinabing, hayaan ko si Chenya na magayos. Lola, kung pupunta ka ngayon, gusto mo bang makilala ang ilang matatandang tao mula sa kumpanya? Umiling si Bishuchin, wala na ako. Ano ang ginagawa mo kapag nakita mo sila? Sa sandaling ang emperador at ang mga courtier, huli na ang lahat para linisin mo ang mga matatandang iyon, kaya pinuntahan ko sila, hindi ba't sinusuportahan ko sila? Hindi na kailangang makita. Okay. Naiintindihan din ni Suchinzo. Si Yefan ay bumubulong sa kanyang puso, hindi nakakagulat na si Suchinzo ay napakalamig at hindi nakikiramay sa trabaho, tila ito ay isang pamana ng pamilya. Sa sandaling ito, pumasok sa opisina ang isang matandang Sven na may kulay abo na buhok na nakasuot ng suit at leather na sapatos na may dalang briefcase sa pagitan. Abogado Zhang. Bakit ka nandito? Medyo nagulat si Suchinzo nang makita niya ang matanda. Matapos pakinggan ang simpleng paliwanag ng babae, napagtanto ni Yefan na ang tunay na pangalan ni Abogado Zhang ay Zhang Rui, at siya ay isang matandang abogado na nagtrabaho sa pamilya Su sa loob ng ilang dekada. Sa legal na bilog ng Huahay, ang abogadong si Zhang ay lubos na iginagalang, at naging mabuting kaibigan niya si Su Yue, ang matandang chairman ng Jinxiu. Sa napakaraming taon, kabilang ang pag-unlad at pag-angat ng Splendid Group, at ilan sa mga legal na isyu ng pamilyang Su, inalagaan sila ng abogadong si Zhang. Kaya lang kapag tumanda na ang abogadong si Zhang, ilang bagay na walang kwenta ang natitira sa mga batang abogado ng law firm, at bihira na lang siyang pumunta mismo sa kumpanya. Miss Su, dinala ko ang suicide note at iba pang legal na dokumento sa kahilingan ng matandang babae, sabi ni Abogado Zhang. Isang suicide note? Oo. Si Attorney Zhang ay naglabas ng isang stack ng mga dokumento mula sa kanyang briefcase, at kumuha ng isa pang pad, at sinabing, sa tingin ko ang matandang babae ay maaaring hindi maginhawang pumirma, kaya pipindutin ko na lang ang lahat ng mga handprint. Siya nga pala, gagawa din ako ng video para matiyak ang ganap na pagnotaryo ng mga legal na dokumento. Tumango si Bishuchin bilang kasiyahan, maalalahanin si Abogado Zhang, ito ang pinakamahusay na paraan. Maya-maya, isang tumpok ng mga dokumento ang nagkalat sa coffee table. Dumaan si Bishuchin na naka-wheelchair at nagsimulang magbasa habang pinipindot ang kanyang handprint. Si Suchinzo ay nasa gilid, at natural na nakita niya ito ng malinaw. Nang makita niya ang wakas, hindi niya maiwasang mapabulalas, Lola. Gusto mo ba talagang ibigay sa akin ang lahat ng bahagi? Ito ay may kondisyon para sa iyo, itinuro ni Bishuchin. Ang huling piraso ng papel, ang saligan ay gusto mong magpakasal. Kung hindi kita nakitang ikakasal bago ako mamatay, ang mga bahagi ay ibibigay sa iyong ama. Pinilit ni Yefan ang kanyang dila, talagang malupit ang matandang babae na ito, pipilitin niyang pakasalan si Su na si Chinzo. Ang ibigay ang Jinxiu Group kay Su Changping ng ganito ay katumbas ng pagkasira nito. Si Su Changping ay tiyak na hindi ito kayang itago, at baka siya ay agawin nitong Hozan. Si Su Qingzhou ay nagtrabaho ng gusto at si Jinxiu ay umunlad, paano siya magkakaroon ng puso na panoorin ang kanyang sariling anak na pinatay ng ganito? Nang makitang pinindot ng matanda ang kanyang handprint at ginawang pangwakas na ugnayan ang legal na dokumentong ito, agrabyado na sinabi ni Su Qingzhou, pero ako. Ngunit ayaw kong pakasalan siya. Nagpout si Yefan, iniisip kung sino ang kanyang pinupukaw. Sobrang hinamak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi ni Bishuchin, hindi mahalaga kung hindi si Yefan, hanggat gusto mo, maaari ka ring sumama sa ibang mga lalaki. Nagulat si Yefan. Kung nagpakasal siya sa iba, hindi ba siya magsusuot ng cuckold?
Naisip ni Su Qingzhou na ito ay masyadong walang katotohanan, Lola. Bakit mo ako gustong magpakasal? Kaya kung asikasuhin ang kumpanya at ang aking sarili mag-isa, hindi ko na kailangan ng kahit sinong lalaki. Ginagawa ito ni Lola, natural may dahilan si Lola, at pinipindot din ang handprint. Dapat humanap ka ng mapapangasawa sa lalong madaling panahon. Sumulyap si Bishuchin kay Yefan, syempre, ang pagpapakasal kay Yefan, si Lola ang pinaka-supportive. Nakangiting sumulyap sa kanilang dalawa ang abogadong si Zhang, ngunit hindi nagpahayag ng anumang opinyon. Matapos iligpit ang mga dokumento, magalang niyang sinabi, matandang ginang, pagkatapos ay mauna na ako. Well, salamat sa iyong pagsusumikap. Sana ay ilihim mo ang mga gawain ng dalawang batang ito. Huwag kang mag-alala, naiintindihan ko. Tumango si Bishuchin at nagpaalam kay Lawyer Zhang. Matapos gawin ang mga bagay na ito, medyo napagod din si Bishuchin. Nakita ni Su Qingzhou na hindi maganda ang mukha ng kanyang lola, kaya itinulak niya ang matanda sa restroom sa tabi ng pinto. Nagpaplano si Yefan na bumalik sa opisina at tulungan si Mumumu na magsanay ng ilang laro. Bagamat hindi siya kumikita ng malaki sa paglalaro, sanay na siya sa power training, at makati kung hindi siya makalaro ng ilang araw. Sa oras na ito, may tumawag sa kanyang cellphone, at nakita ni Yefan na si Feng Yueying yun. Yingying, tawagan mo ako sa oras ng trabaho, mismo na lang ako ng ganyan. Umupo si Yefan sa upuan at sinabing may masayang ngiti. Smooth talker, narinig ko na na-hospital si Lingshan, okay lang ba siya? May pakialam ka pa rin kay Captain Shu. Hindi mo ba ako tinanong? Nabigo si Yefan. Ngumiti si Feng Yueying, okay. Sa totoo lang, gusto kong tanungin ka kung libre ka ba ngayong gabi. Hindi pa ako nagpasalamat sa iyo para sa Xiaowei. Gusto kitang imbitahan sa aking bahay, at ako ang magluluto para sa iyo. Papayag na sana si Yefan, ngunit nang hihinayang sinabi, hindi ko magagawa ngayong gabi. Kakain muna ako ng hapunan kasama si President Su at ang kanyang lola. Saglit na natahimik si Feng Yueying sa kabilang dulo ng telepono, at pagkatapos ay tahimik na sinabi, ganun ba? Naiintindihan ko, pag-uusapan ko ito sa susunod. Hoy, Yingying, sa katunayan, kahit hindi ako kumain, maaari akong pumunta sa bahay mo sa gabi, sabi ni Yefan na may malalim na kahulugan. Damn it! Hindi ko bubuksan ang pinto. Kaya kung umakyat sa bintana. Ikaw, hindi kita pinapansin. Hindi na nakinig si Feng Yueying at ibinaba ang telepono. Pinakinggan ni Yefan ang malambot na boses ng babae, at ang mahiyain na kilos at magandang figure ni Feng Yueying ay lumitaw sa kanyang isipan, at nangangati ang kanyang puso, dapat ba talaga niyang puntahan siya sa Crescent Bay Community pagkatapos ng hapunan ngayong gabi? Bigyan ng isang babae ng isang sorpresa, at pagbutihin ang damdamin ng isa't isa sa pamamagitan ng ilang, pisikal na pakikipag-ugnay, sa pamamagitan ng paraan. Habang iniisip ang magandang night itinerary, naglaro si Yefan. Nang papalabas na ito sa trabaho, biglang itinulak ni Chenya ang pinto ng opisina ni Yefan. Kabanata 0112 Pangangalaga sa Kamatayan. 0112. Ikaw fan. Medyo natarante si Yefan, marahil ay nahuli na naman siyang naglalaro, at nagtanong, ano ang sitwasyon? Magmaneho ka na. Nasa masamang kalagayan ng matandang babae. Bilasan mo at ipadala mo na ito. Ospital. Nag-aalalang sabi ni Chenya. Nagbago ang ekspresyon ni Yefan, at hindi na niya makontrol ang laro. Tumakbo siya palabas at nakita niya na sa koridor, tinutulak ni Su Qingzhou si Bishuchin palabas. Lola, naririnig mo ba ako? Napaluha si Su Qingzhou, nag-aapoy ang kanyang puso. Ang matandang babae sa wheelchair ay mukhang sobrang pangit, na nagpapakita ng isang matingkad na abo, at umuungol na tila siya ay nagdurusa sa walang katulad na sakit. Nakita ni Yefan ang malatrans na hitsura ng matandang babae at alam na ito ay ang pagsiklab ng pancreatic cancer, kaya dali-dali siyang bumaba para magmaneho. Malapit na ang deadline ni Bishuchin. Sa katunayan, maaari siyang umalis anumang oras, at natural na alam ito ng lahat. Gayunpaman, pagkatapos na sa wakas ay gumawa ng appointment para sa hapunan, nais kong pasayahin ang matanda sa huli. Kung walang pagkakataon, ito na ang habang buhay na panghihinayang ni Su Qingzhou. Sa pinakamabilis na bilis, inihatid ni Yefan si Bishuchin sa ospital ng cancer sa loob lamang ng mahigit 20 minuto. Nang ipinadala ang matanda para sa gipin, si Su Qingzhou ay bumagsak sa bench sa labas ng emergency room ng ospital na parang na-deflated na bola. Alam ni Yefan na walang kwenta ang magsabi ng kahit ano sa oras na ito, kaya tahimik siyang umupo sa tabi ng babae at sinamahan siya. Lumipas ang oras minuto-minuto, unti-unting nagdilim ang langit, at bago mo na malayan, gabi na. Iniangat ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at tumingin sa orasan sa dingding, alas 7:30 na ng gabi. Tumingin siya sa lalaki sa tabi niya, tahimik na ikinulong ni Yefan ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, hindi gumagalaw, at tahimik na umupo sa tabi niya ng ilang oras. Ang figure ni Yefan ay parang isang solidong sculpture na bato, tuwid at makapal, na nagbibigay sa mga tao ng kapayapaan ng isip. Terena, hindi ka pa kumakain ng hapunan, mahinang sabi ni Su Qingzhou sa kanyang basang mga mata. Nilingan siya ni Yefan at ngumiti, hindi ka rin ba kumakain?
Hindi ko ito kailangan, hindi mo kailangang manatili sa akin sa lahat ng oras, kaya ko itong mag-isa, tahimik na sabi ni Su Qingzhou. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Ye Fan at tinapik ang balikat niya, kung pagod ka, pwede kang sumandal sa balikat ko. Totoo man o hindi, boyfriend mo pa rin ako. Lumingon si Su Qingzhou at mahinang nagsabi, hindi na kailangan, hindi ako ganoon ka-vulnerable. Ngumiti si Ye Fan nang may pag-unawa, isinandal ang kanyang ulo sa dingding, at huminga ng malalim. Bagamat hindi ko pa nakikilala ang aking lola, at hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ng magkaroon ng isang lola. Ngunit alam ko na talagang mahirap kapag ang aking mga kamag-anak ay umalis. Nilinga ni Su Qingzhou ang kanyang ulo at tumingin sa lalaki na may pagdududa. Ang mga mata ni Ye Fan ay napuno ng kalungkutan, at siya ay bumulong-bulong, noong ako ay 7 taong gulang, pinagmasdan ko ang aking ina at nanatili ng ilang metro ang layo mula sa akin. Siya ay buhay at namatay sa harap ko. Sa mga oras na iyon, blank ang nasa isip ko, hindi ko alam kung ano ang iniisip ko, pakiramdam ko ay mabibiyak ang puso ko, sisibog na ang baga ko, ang hindi komportable. Paano namatay ang iyong ina? Hindi maiwasang itanong ni Su Qingzhou ang daan. Umiling si Ye Fan, hindi ko alam hanggang ngayon. Pagpasok niya sa bahay noong araw na iyon, nagsimula siyang magsuka ng dugo at ang kanyang ekspresyon ay napakasakit. Siya ay nasa lupa, gumagapang patungo sa akin, ngunit ang kanyang boses ay paus, hindi niya matawag ang aking pangalan, at hindi siya gumagalaw. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi na ito gagalaw. Hindi napigilan ng mga kamay ni Su Qingzhou na hawakan ang mga sulok ng kanyang palda, bagamat sinabi ito ng lalaki sa isang nakaka-relax na paraan, nakaramdam siya ng hindi komportable nang marinig niya ito. Isang 7 taong gulang na bata, pinapanood ang kanyang ina na nagsusuka ng dugo sa kanyang harapan, at pagkatapos ay namatay na may pangit na ekspresyon, ang ganitong uri ng larawan ay nakakatakot na bangungot. Nakangiting tumingin sa kanya si Ye Fan, alam ko kung ano ang nararamdaman mo ngayon, kaya gusto ko lang magbahagi ng kaunti para sa iyo. Palagi itong kapaki-pakinabang. Tahimik na ibinaba ni Su Qingzhou ang kanyang ulo, at walang sinabi. Hindi na nagsalita pa si Ye Fan, ipinikit ang kanyang mga mata, sumandal sa dingding, at matiyagang naghintay. Pagkaraan ng halos 10 minuto, may kung ano sa kanang balikat ni Ye Fan na marahang sumandal. Binuksan ni Ye Fan ang kanyang mga mata, tiningnan ito, at ngumiti ng maluwag, si Su Qingzhou ang nakasandal sa kanyang balikat. Tila natakot si Su Qingzhou sa hindi pagkakaunawaan ng lalaki, kaya bumulong siya, huwag mo nang isipin iyon, medyo pagod lang ako. Okay, alam ko. Walang umimik sa dalawa, nakayakap lang ng ganito at naghintay ng mahigit 1 oras. Sa wakas, bumukas ang pinto sa emergency room, at nang itulak palabas si Bishuchin, agad na tumakbo si Su Qingzhou. Doktor, kumusta ang aking lola? Tinanggal ng isang nasa edad na babaeng doktor ang kanyang maskara at nanghihinayang sinabi, Miss Su, sinubukan namin ang aming makakaya, ngunit unti-unting nanghihina ang mga organo ng matandang babae at maaari siyang umalis anumang oras. Maging handa sa pag-iisip. Pagkatapos magsalita, pinangunahan ng doktor ang pangkat at umalis. Namutla ang mukha ni Su Qingzhou, at malumanay siyang naglakad, pinapanood si Bishuchin na ipinadala sa VIP Intensive Care Unit. Hindi nagtagal, tumakbo si Tia Jiang mula sa bahay. Dahil alam niyang wala nang mahabang oras si Bishuchin, hindi napigilan ni Tia Jiang ang kanyang mga luha, at umupo sa ward upang panasan ang kanyang mga luha. Ang aking ama at ang iba pa, hindi ba sila dumating? Tanong ni Su Qingzhou. Walang magawang sinabi ni Tita Jiang, bumalik sila sa bahay ng ina ni Madam, at wala na silang oras para bumalik. Oh, tila inaasahan na ito ni Su Qingzhou matagal na ang nakalipas, at hindi umaasa. Miss, nanatili ako sa ospital nitong mga nakaraang araw. Hayaan mo ang nurse na mag-asikaso sa matandang babae. Hindi ako mapakali. 2 araw ka nang pagod sa bahay, sabi ni Tita Jiang. Si Su Qingzhou ay natural na walang pagtutol. Mayroon siyang malaking Jinxiu group na pinamamahalaan, kaya hindi siya makalayo para samahan si Bishuchin. Sa oras na ito, si Bishuchin, na nakasaksak pa rin ng oxygen sa kama, ay idinilat ang kanyang mga mata sa pagkalito, ang kanyang maulap na mga mata, at tumingin sa 3 tao sa tabi ng kama. Xiaoshu, Lola. Sa sandaling marinig ni Su Qingzhou ang tawag ng matanda, agad siyang tumakbo, yumuko at hinawakan ang manipis at malamig na palad ni Bishuchin gamit ang kanyang mainit na kamay. Lola, nandito ako, sabi mo, itinikom ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi at ngumiti. Sa ilang mga kahilingan, sinabi ni Bishuchin na nanginginig ang mga palad, anak, ay pangako mo sa akin ang isang bagay. Parehong nakasimangot sina Ye Fan at Tita Jiang, nakikinig sa tono ng matandang babae, ano ang ipinagkakatiwala mo sa kanyang kamatayan. Ang ganitong uri ng pagtitiwala ay napakabigat, at imposibleng tanggihan ito ng sinuman. Saglit na nag-alinlangan si Su Qingzhou, ang kanyang mga mata ay komplikado at sinabi niya, makikinig ako, Lola, sabihin mo sa akin. Pangako ka muna, gagawin mo. Matigas na sabi ni Bishuchin. Mataimtim na tumanggaw si Su Qingzhou, ang aking mga pangako ay palaging natutupad, Lola, huwag mag-alala. Okay, gusto kong pakasalan mo si Ye Fan. Sa sandaling matapos siyang magsalita.
Pinalaki ni Su Qingzhou ang kanyang mga mata na puno ng tubig na may ekspresyon ng hindi paniniwala, na parabang ang kanyang kaluluwa ay wala na sa kanyang katawan. Nag-isip si Tita Jiang, nakatingin kay Ye Fan, puno ng iba't ibang iniisip. Bagamat inaasahan na ito ni Ye Fan, hindi niya inaasahan na ipagkakatiwala ng matandang babae kay Su Qingzhou ang isang malaking kaganapan sa buhay sa sandali ng buhay at kamatayan. Chapter 0113 Dahil sa tatay mo. 0113 upang ilagay ito ng tahasan. Medyo, kasuklam-suklam at walang hiya, ang magsabi ng mga ganoong salita sa ganoong pagkakataon, ngunit kung walang matinding kahirapan, natatakot ako na hindi magiging ganito ang matandang babae. Kaya lang, masyadong masikip ang oras, wala siyang oras para hintayin si Su Qingzhou na mabagal mag-isip, kailangan niyang magbigay ng sapilitang utos. Sa paghusga sa reaksyon ni Tita Jiang, ang mahiwagang matandang dalaga na ito ay dapat na nagsabi kay Bishuchi ng ilang impormasyon. Lola, magpahinga ka na, tigilan muna ang pagsasalita ng kalokohan. Gusto ni Su Qingzhou na matakpan ang lahat. Gayunpaman, ang kamay ni Bishuchin ay mahigpit na nakahawak sa kanya, na parabang gagamitin niya ang lahat ng kanyang lakas para makompromiso si Su Qingzhou. Promise me, sabi mo kaya mo, paos na sigaw ni Bishuchin. Ang mga mata ni Su Qingzhou ay puno ng sakit, kalungkutan, pagkalito, pagkamahiyain, kaduwagan. Lahat ng uri ng masalimuot na emosyon. Matapos manahimik ng higit sa 1 minuto, ang babae ay nagpakita ng isang ngiti, ipinapangako ko sa iyo, ngunit ang kasal ay isang bagay ng 2 tao, maaaring hindi pumayag si Ye Fan. Sa sinabi nito, lumingon si Su Qingzhou upang tingnan ang lalaki, at iminwestra ang kanyang mga mata, halatang hinihiling na tumanggi ang lalaki. Ngunit saglit na nag-alinlangan si Ye Fan, ngunit tumango, wala akong opinyon. Ikaw Fan. Ikaw. Sumigaw si Su Qingzhou, nahihiya at nagalit, ano ba ang iniisip ng lalaking ito? Nakahinga ng maluwag si Bishuchin, at pagkatapos bitawan ang kamay ni Su Qingzhou, tila tumanda na siya ng gusto, okay. Mabubuting bata kayong lahat. Bumantong hininga si Ye Fan at sinabi kay Su Qingzhou, pumunta ako ng sigarilyo at hihintayin kita, kung mayroon kang sasabihin, lumabas ka at magsalita. Pagkatapos magsalita, lumabas ng ospital si Ye Fan ng mag-isa, anuman ang tawag sa kanya ni Su Qingzhou. Tumangala sa maliwanag na buwan sa kalangitan, samaan daw si Ye Fan sa isang puno ng camphor sa tabi ng parking lot at humithit ng 2 sigarilyo. Inilabas niya ang kanyang mobile phone, binaliktad ang numero ng telepono, binaliktad ang kay Feng Yueying, pagkatapos ay binaliktad ang kay Ning Zimo. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, hindi siya tumawag. Ngayon lang niya ito naisip, at tinanong ang sarili, kung gusto siyang pakasalan ni Su Qingzhou at maging asawa niya, papayag ba siyang tanggapin ito? Ang sagot ay oo, hindi niya masabi kung gaano niya kamahal ang babaeng ito, tutal, 1 buwan pa lang silang magkakilala. Ngunit walang duda na gusto pa rin niya ang babaeng ito sa pamamagitan ng pagkilala ng higit patungkol sa mga babae sa pamamagitan ng pakikasama sa isa't isa at buhay. Sa kasong ito, wala siyang dahilan para tanggihan ang isang magandang babae bilang kanyang asawa, o ang naghihingalong tiwala ng isang matandang lalaki. At kapag ikinasal na sila, syempre hindi niya ito maitatago kina Feng Yueying at Ning Zimo, kailangan niyang linawin. Kung hindi nila pag-usapan ng personal ang ganitong uri ng bagay, mas dapat silang magalit, naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili. Bakit ngayon ka lang nangako kay Lola? Si Su Qingzhou ay agresibong lumabas ng ospital, halatang nasa sobrang irritable ang mood niya ngayon. Sa hangin ng gabi, ang asul na sutla ng babae ay lumipad, na may puting lining shirt, isang madilim na asul na corset na damit na may slanted na laylayan sa labas, at 2 snow white na guya na nakalantad sa hangin, isang perpektong kombinasyon ng pagiging sophisticado at fashion. Bagamat may nagtatampo na galit sa kanyang mukha na parang walang kapintasan na kagandahan, hindi ito nakaapekto sa kanyang pagmamahala na parang isang diwata sa ilalim ng buwan. Napatingin si Ye Fan sa babae ng may paghanga, at ngumiti, bakit? Gusto mong magpalit mula sa isang kasintahan patungo sa isang asawa. Beauty, ang ibig mo bang sabihin ay bibigyan ka ng asawa ng dagdag na pera? Turn. Ibalik mo ang ulo mo. Nagalit si Su Qingzhou, hindi ako nagbibiro sa iyo. Itinapon ni Ye Fan ang upos ng sigarilyo at sinabing, sumakay ka sa kotse, humanap tayo ng makakainan, kung hindi ka nagugutom na rin ako, magkwentuhan tayo habang kumakain, at seryosong mag-usap. Walang biro. Nang makitang seryoso na ang lalaki, tumigil sandali si Su Qingzhou, at galit na pumasok sa kotse. Dumating ang dalawa sa malapit na tindahan na tinatawag na Yule Ramen Restaurant. Hindi naman sa mahilig kumain ng noodles si Ye Fan, pero mabilis ang noodles. Matagal na siyang hindi kumakain. Sa kabutihang palad, hindi tatanggihan ni Su Qingzhou ang ganitong uri ng maliit na restaurant, at hindi tumutol. Ang may-ari at mga empleyado sa tindahan ay tumingin sa 570 na nakaparada sa labas ng pinto at tumingin sa hitsura ni Su Qingzhou. Pakiramdam nilang lahat ay nanaginip sila. Bakit interesado pa rin ang mga lokal na tyrant at Bai Fumi sa kanilang maliit na restaurant ngayon? Nag-order si Ye Fan ng isang malaking bowl ng beef ramen, habang si Su Qingzhou naman ay nag-order ng fried rice noodle. Gusto mo ba ng fried rice noodles?
Si Yefan ay orihinal na gustong umorder ng isang maliit na bahagi ng ramen para sa babae, ngunit si Su Qingzhou mismo ay medyo mapanindigan. Hindi mo kaya? Sinabi ni Su Qingzhou, at pagkatapos ay tinawag ang boss sa kusina, maglagay pa ng pepper noodles, huwag maglagay ng tinadtad na berdeng sibuyas. Umiling si boss at sumang-ayon, okay. Miss, sandali. Tumingin si Yefan sa babae na may kalahating ngiti ngunit hindi nakangiti. Napaka-interesante ng eksena, parang diwata na bumaba sa lupa, tumakbo sa tindahan ng pansit at umorder ng pansit na sinangag, at hiniling ang lasa na ayon sa kanya. Kung hindi, paano ko sasabihin na gusto ko ang babaeng ito? Nang makita ang lalaking nakatitig sa kanya, namula si Su Qingzhou, anong tinitingin-tingin mo? Wala lang, iniisip ko lang na minsan parang diwata ka, pero minsan down to earth ka, sabi ni Yefan. Kalokohan. Malamig na bamantong hininga si Su Qingzhou, masyadong tamad na bigyang pansin siya. Hindi nagtagal ay nakahain na ang ramen at horfun. Matapos kumain halos, nakaramdam si Su Qingzhou ng kaunting mamantika, at hahanap na sana siya ng napkin para panasan ang kanyang bibig, ngunit inabot na ni Yefan ang tissue sa kanya. Sinulyapan ni Su Qingzhou ang lalaki, kinuha ang tissue, pinunasan ang kanyang bibig, at sinabing, ngayon ay maaari na nating pag-usapan ang ibig mong sabihin. Natapos ni Yefan ang pag-inom ng pansit na sopas, inilapag ang mangkok, at nakangiting sinabi, ano pa ang ibig mong sabihin, habang gising pa si Lola, kunin mo ang sertipiko bukas. Huwag mo nang isipin iyon. Sabi ni Su Qingzhou, kailan ako nangako na papakasalan ka? Sinabi mo sa harap ni Lola ngayon lang, basta pangako, magpapakasal tayo, sabi ni Yefan. Ako. Nawalan ng masabi si Su Qingzhou, kinagat ang kanyang manipis na labi, at nagtanong, wala ka bang girlfriend? Dapat sabihin na may hinahabol akong babae, pero haharapin ko ito, hindi ito nakakaapekto, sabi ni Yefan. Huminga ng malalim si Su Qingzhou at mukhang walang pakialam, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo, hindi ako naniniwala sa tinatawag na kasal. Nagdesisyon ako mula sa murang edad na hindi na ako magpapakasal sa buhay ko. Bakit? Nagtataka si Yefan. Dahil ba sa tatay mo? Sumimangot si Su Qingzhou, ngunit tila pumayag siya. Napabuntong hininga si Yefan sa kanyang puso. Naiintindihan niya kung bakit hindi kailanman umibig si Su Qingzhou sa ibang lalaki mula noong bata pa siya. Wala naman pala talaga siyang balak magpakasal at magkaanak. Para sa isang hindi lehitimong anak na babae tulad ni Su Qingzhou, ang kanyang ina ay isang ikatlong partido, na nangangahulugan na ang kanyang ama ay nagtaksil sa kanyang unang asawa, at siya ay nagkaroon ng kanya. Si Su Qingzhou mismo ay produkto ng isang kapas-palad na kasal, syempre hindi siya magkakaroon ng anumang magandang damdamin para sa kasal. Hindi lang ang tatay ko, ang mga tauhan mo, ay hindi magandang bagay. Masungit na sinabi ni Su Qingzhou, katulad mo, sinasabi mong may gusto ka sa ibang mga babae, ngunit gusto mo akong pakasalan, sa tingin mo ba? Ito ba ay kawili-wili? Biglang tumango si Yefan, nang walang sinasabi. Kabanata 0114 Nagsisinungaling ka. 0114. Naisip ni Su Qingzhou na kumbinsido ang lalaki, tumawa siya at sinabing, ngayon naiintindihan mo na, huwag mo akong pakasalan na nagnanais, wala akong planong magpakasal sa sinuman. Ang mga karera at pangarap na nilikha ng isang babae sa kanyang sarili ay mas mahusay kaysa sa panaginip. Ang isang boring na pag-aasawa ay may katuturan. Biglang itinaas ni Yefan ang kanyang ulo at sinabing, nagsisinungaling ka. Ano? Natigilan si Su Qingzhou, paano ako magsisinungaling sa iyo? Umiling si Yefan, hindi mo ako pinagsinungalingan, kundi ang iyong sarili. Si Su Qingzhou ay natigilan. Kung talagang wala kang pakialam sa tinatawag na kasal, ibig sabihin ay maaari kang magpakasal sa sinumang gusto mo, hindi lang ako, ngunit maaari mo ring pakasalan si Xing Junfeng, o humanap ng lalaking mas mayaman kaysa kay Xing Junfeng na mapapangasawa. Ang more you care, the better the more you resist. On the contrary, if you really want to marry someone you don't want at all for the so-called career, it shows that you don't care about marriage. Kalokohan ang sinasabi mo. Ayoko. Nakipagtalo si Su Qingzhou. Matalas ang mga mata ni Yefan, na parabang nakakakita siya sa puso ng isang babae, at nagpatuloy, kung gayon, tatanungin kita, bakit nagsimula kang mag-makeup kamakailan? Bakit nagsimula kang magsuot ng palda? Bakit ang init at lamig mo sa akin? Nagkulayan ang magagandang pisngi ni Su Qingzhou isang pulang kinang ang lumitaw, may kinalaman ba ito sa iyo? Kaya kung gawin ang gusto ko. Bahagyang ngumiti si Yefan, bakit ako mag-aalala kung magpapalipas ako ng gabi sa labas? Bakit ako nagagalit kapag nawala ang mga damit na ibinigay mo sa akin? Hinampas ko ang puwet mo. Bakit mo ako pinatawad ng mabilis? Bakit ka pumayag na umasa sa akin nung hiniling sa iyo na umasa sa akin? Ako, paano ko? Ang magandang mukha ni Su Qingzhou ay mainit, ang kanyang puso ay tumitibok na parang USA. Tinanong siya ni Yefan ng, bakit, ng ilang beses na sunod-sunod, na iniwang blanko ang kanyang isip, nagpapanik at walang mapagtatagwan. Su Qingzhou, agresibong tumingin si Yefan sa babae, at same time na sinabi, hindi mo kailangang umasa sa kasal, dahil ang sertipiko ng kasal ay isang piraso lamang ng papel.
Ang pagkakaroon nito ay nangangahulugan na ang isang lalaki at isang babae ay mag-asawa, ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay kasal. Dapat ay masaya ka. Si Tung Hosen at ang iyong ama ay legal na kasal, ngunit sa palagay mo ba ay talagang masaya sila? Hindi kasal ang nanay mo, pero willing siyang ipanganak ka, na nagpapakitang hindi siya nagsisisi na kasama mo ang tatay mo, ni nagsisisi na may part na feelings, bakit ganun? Nararamdaman ba niya na kawawa siya? Napakalinaw ng mga luhang mata ni Su Qingzhou, at hindi siya nagkaimik sa katahimikan. Lumapit si Ye Fan sa babae at nagkatinginan, ang puso ng tao ay puno ng laman, kahit na ayaw mong makuha ang sertipiko, hindi ibig sabihin na hindi ka na magkakaroon ng pag-ibig. Dahil hindi ang kasal ang mali, ngunit ang tao mismo, hindi ba? Love. Love. Sa tingin mo ba nai-inlove ako sa'yo ng narcissistically? Ikaw ay isang narcissist. Baliw. Hinihingal na sinaway siya ni Su Qingzhou. Walang pakialam si Ye Fan, at tiningnan ang babae ng malalim na mga mata, okay, frituhin mo lang akong baliw. Para sa kapakanan ng mamamatay na kagustuhan ni Lola at sa mga empleyado ng Jinxiu Group, kailangan mo ring kumuha ng certificate mula sa akin. Tama. Ayon sa logic mo, wala ka namang pakialam sa kasal, walang epekto sa iyo ang pagkuha ng certificate, on the contrary, it solves the problem. Hindi ako ikakasal. Sigaw ni Su Qingzhou, at kinuha ang pagkain sa tindahan ng pansit. Nagulat din ang iba. Ang lahat ay tumingin sa magandang babae na ito nang may kainahinala, at siya ay naging baliw sa ilang kadahilanan. Ito ba ay panukala ng isang lokal na tirano na tinanggihan? Kinuha ni Su Qingzhou ang kanyang bag at tumakbo palabas ng noodle shop na may pulang mata. Nang makita ito, nagmamadaling nag-iwan si Ye Fan ng $50 bill para bayaran, at pagkatapos ay itinaboy ito. Hoy! Qingzhou! Huwag kang tumakbo. Ako ang magdadrive. Pero, si Su Qingzhou ay ayaw siyang makita, itinulak niya si Ye Fan palayo at naupo sa loob ng taxi. Umalis ka. Ayokong makita ka. Umalis ka. Nadama ni Su Qingzhou na ang kanyang isip ay nasa gulo. Ang mga gawain ng kanyang lola, ang mga gawain ng kanyang mga magulang, ang kanyang sariling background, at ang iba't ibang mga salita na sinabi ni Ye Fan, ay direktang nakagambala sa kanyang panloob na mundo, na noon pa man ay kalmado. Naguguluhan siya, natatakot, at lahat ng mga mahihinang bahagi ng kanyang puso ay tila nakikita ng mga lalaki, na kung saan gusto niyang tumakas. Hindi nagkaimik si Ye Fan, tita. Nasa bulsa ko pa ang susi mo, pwede ka bang magmaneho ng kotse? Ibigay mo sa akin ang mga susi. Noon lang napagtanto ni Su Qingzhou na wala sa kanyang mga kamay ang mga susi ng kotse, gusto niya talagang maging malambot. Nang makita ito, simpleng umupo si Ye Fan sa co-pilot na bastos, at pagkatapos ay ibinigay ang susi ng kotse sa babae. Ikaw, lumabas ka ng kotse. Hindi ako bababa, kailangan kong sumama sa iyo bukas para makuha ang sertipiko. Palihim na sabi ni Ye Fan. Nambubuli kayo ng mga tao. Ibubuli kita, palagi kitang binubuli at gagawin kitang asawa, natatawang sabi ni Ye Fan. Namula ang mukha ni Su Qingzhou, at pananghinaan siya ng loob, anong uri ng rogue ang nakasalubong niya. Kinailangan niyang paandarin ang kotse at magmaneho pabalik sa Beilu County. Habang nasa daan, nakangiting sinabi ni Ye Fan, Xiaoshu, sa totoo lang hindi ako masamang tao. Gayunpaman, iniligtas ko ang iyong buhay, isang bayani ang Nagel iligtas ng kagandahan, gaano ka romantiko, hindi mo agad naramdaman ang pag-ibig sa akin. Malamig na tinitigan siya ni Su Qingzhou, at may puso siyang pumatay, nasa harapan ng Huahai Bridge. Maniwala ka man o hindi, magdadrive ako papunta sa ilog, mamamatay tayong magkasama. Pupunta ako. Huwag mo akong takutin ng ganito, hindi iyon. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, lihim na tumatawa sa loob. Bagamat patuloy na itinatanggi ng babae ang kasal at pag-ibig, ang kanyang pagganap ay malinaw na dahil sa takot, kaya't sinasadya niyang i-freeze ang sarili. Naniniwala si Ye Fan na hanggat patuloy siyang nagsusumikap, makakaalis siya sa maliit na mundong iyon balang araw. Kung hindi, hindi ba't nakakaawa ang ganitong kagandang babae na hindi mag-asawa o umibig sa buong buhay niya? Huwag mo akong titigan, lumingon ka. Hindi nakayanan ni Su Qingzhou ang nagniningas na mga mata ng lalaki, siya ay nabalisa. Nagpout si Ye Fan at walang choice kundi tumingin sa labas ng bintana. Pero sa pagkakataong ito, nakakita na lang ako ng motorsiklo sa rearview mirror, sinusundan sila. Ito ay isang Ducati 1299 Panigales, isang motorsiklo na kilala sa buong mundo para sa pagganap nito, halos kasing mahal ng isang 3 serye na BMW, kung hindi mas mahal. Sakay ng motorsiklo, hindi makita ng dalawang lalaking naka-helmet ang kanilang mga mukha. Gayunpaman, ang isang layuning pagpatay ay nagparamdam kay Ye Fan na tunay na totoo. Qingzhou, huminto ka. Alam ni Ye Fan na may mali at agad na sumigaw. Ano pang ginagawa mo? Lumabas ka sa kotse. Galit na tanong ni Su Qingzhou. May sumusunod sa atin. Tumabi ka dali. Sabi ni Ye Fan. Pagsubaybay. Biglang nagising si Su Qingzhou at nagplanong magpreno, ngunit sa sandaling natapakan niya ang preno, namutla ang kanyang magandang mukha. Napagtanto ni Ye Fan na may mali, lumingon siya at nagtanong, ano ang mali? Pinara ni Su Qingzhou ang preno at nag-aalalang sinabi, walang silbi ang pagtapak sa preno.
Wala sa aking kontrol ang sasakyan. Sumimangot si Yefan at sinulyapan siya sa rearview mirror, ang lalaking nakasakay sa motorsiklo, at ang lalaki sa likod niya, ay mukhang may hawak na device na kahawig ng isang cellphone. Ginamit nila ang intrusion device para kontrolin ang electronic system ng iyong sasakyan. Gusto nilang gamitin ang pamamaraang ito para pekain ang isang aksidente sa trapiko, para magmukha tayong aksidenteng kamatayan. Naunawaan kaagad ni Yefan kung ano ang paraan. Kabanata 0115 Pagsusuka. 0115 Kailan? Narinig ito ni Su Qingzhou, nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay na nakahawak sa manibela. Siya ay isang babae kung tutuusin, kaya hindi niya kinaya ang ganitong uri ng pagkabigla. Kung ganoon, kung gayon ano ang dapat kong gawin ngayon? Ang kotse ay hindi maaaring bumagal, may pulang ilaw sa harap. Nakita ni Yefan na talagang may traffic light sa harap, at maraming sasakyan ang nagsimulang bumagal. Kung ganito sila magmaneho, baka mabangga sila. Sa kasalukuyang bilis na halos 80 kilometro bawat oras, ang pagtama dito ay tiyak na isang malaking aksidente. Hinusot ni Yefan ang kanyang mga mata, mabilis na tinanggal ang seatbelt ng babae, at pagkatapos ay sumigaw, bitawan mo. Ako ang magdadrive. Pumunta ka sa likod. Hindi ako makaakyat. Bago pa matapos magsalita si Su Qingzhou, ginamit ni Yefan ang kanyang malalakas na braso para direktang buhatin ang babae at itinapon ito sa likod ng kotse. Sa pagmamadali, napakabastos din ng mga galaw ni Yefan. Tinapik niya ng isang kamay ang puwetan ng babae at itinulak ito. Oh, bakit mo ginagalaw ang pwesto ko? Bagamat alam ni Su Qingzhou na nasa krisis ang sitwasyon, hindi niya maiwasang mapatingin sa lalaki nang itinulak siya ng ganoon. Walang pakialam si Yefan, hinawakan niya ang manibela gamit ang dalawang kamay at nag-concentrate sa pagmamaneho. Didi, baba, ang busina ng sasakyan kung saan-saan, dahil masyadong mabilis ang takbo ng Lexus, na nagpanik sa mga sasakyan sa kalsada. Biglang pinahihit ni Yefan ang manibela, at ang kotse ay nagmaneho papunta sa bakanteng lane. Kahit kuna ng larawan, mas mabuti pa kaysa sa tamaan. Matapos sumugod sa intersection ng walang anumang panganib, nagsimulang bumilis ng husto si Yefan. Ikaw, baliw ka, bakit mo tinatapakan ang accelerator? Namutla ang mukha ni Su Qingzhou, mahigit 100 kilometro na ang pinaandar ng sasakyan sa lungsod, kung hindi dahil sa kawalan ng traffic sa gabi, tiyak na babagsak ito kaagad. Kalmado ang hitsura ni Yefan, sa pangkalahatan, ang remote control device na kumokontrol sa sasakyan ay makokontrol lamang ang layo na humigit kumulang 20 hanggang 40 metro, at ang koneksyon ay madidiskonekta kung ito ay mas malayo. Hindi natin mabagal, ngunit maaari nating pabilisin, kaya kung lalayo tayo sa kanila sa isang tiyak na distansya, ang sasakyan ay nasa ilalim muli ng ating kontrol. Natigilan si Su Qingzhou, kaya maaari pa rin itong maging ganito. Paano mo nalaman? Binalik ni Yefan ang tingin sa kanya at ngumisi, wala akong kakayahan, bakit gusto ni Lola na pakasalan mo ako? Namula si Su Qingzhou, at pinagalitan, concentrate sa pagmamaneho. Sino ang magpapakasal sa iyo? Sa sandaling bumagsak ang boses, narinig ko ang squeaky na mga gulong na dumausdas ng mabilis sa sulok, na gumagawa ng isang tunog ng gasgas. Bulalas ni Su Qingzhou. Pumikit siya at hindi naglakas loob na tingnan ito. Ito ay ang unang pagkakataon na napagtanto niya kung ano ang pakiramdam na magmaneho ng isang SUV mula sa isang karerang kotse. Sa pilitang kinokontrol ni Yefan ang balanse ng kotse gamit ang handbrake. Nang hindi tumalikod, nagpatuloy sila sa mabilis na takbo sa isang tuwid na kalsada sa tabi ng ilog. Nagawa ni Yefan na itapon ang motorsiklo ng kalaban ng higit sa 20 metro sa pamamagitan ng desperadong pagmamaneho ng walang pagbagal. Pababa, tagumpay, squeak, Ang mga gulong ay may dalawang marka ng itim na gulong sa lupa, at ang puting usok ay tumataas. Umaasa sa emergency braking device, matagumpay na pumaroda ang SUV sa gilid ng kalsada. Dahil sa napakarilag na tuloy-tuloy na bilog na ito, gusto ni Su Qingzhou na samuka. Kahit na ilang segundo lang ang buong proseso, talagang nakakakilig. Nakita ng motorsiklo sa likod na hindi maganda ang sitwasyon, pumihit ito at nagplanong tumakas. Paano sila pakakawalan ni Yefan? Tinulak ang pinto at bumaba ng sasakyan, ang kanyang figure ay parang itim na kidlat, at sa isang kisap mata, matapos sumugod sa layo na mahigit 20 metro, tumalon siya at sinipa ang lalaki sa bisikleta sa lupa. Nawalan ng kontrol ang motorsiklo at nahulog sa lupa. Sinuntok ni Yefan ang isa gamit ang remote control. Natamba ang lalaki, kinuha ang remote control sa kanyang kamay, at dinurog ito sa isang tumpok ng scrap metal. Sino ang nagpadala sa iyo dito? Tinitigan ni Yefan ang dalawang lalaki na may malungkot na mga mata. Si Su Qingzhou ay tumakbo rin palabas ng kotse sa sandaling ito at nagtago sa likod ni Yefan, hindi ng ahas na lumapit ng padalos-dalos. Walang sinabi ang dalawang lalaking naka-black leather jacket at helmet, tiniis ang sakit sa kanilang katawan, at bawat isa ay naglabas ng dalawang anesthesia pistols mula sa kanilang mga bulsa at binaril si Yefan. Ngunit si Yefan ay handa, ang isang patagilid ay umiwas sa anesthetic, at pagkatapos ay ipinatong ang kanyang mga paa sa mga braso ng dalawa.
Sigaw ng dalawa, nabasag ang mga braso nila sa sipa ni Ye Fan, at nahulog sa lupa ang anesthesia pistol. Nang makitang hindi nag-uusap ang dalawa, napangiti si Ye Fan, kung hindi ka magsasalita, maaari kong malaman ng mag-isa. Sa sinabi nito, inalis ni Ye Fan ang pagsilip sa dalawa, ipinakita ang dalawang lalaking may dilaw na buhok, na tila mula sa Xia Kingdom. Nang makita niyang pareho silang may ginto at itim na hikaw sa kanilang mga tainga, agad silang nakilala ni Ye Fan. Ang pumatay sa Golden Ring Snake. Napapikit si Ye Fan, mukhang may hindi na makapaghintay na patayin tayo. Ang dalawang killer ang natigilan. Hindi nila inaasahan na makikilala sila ni Ye Fan ng ganoon kabilis. Pinanggalingan. Nagmamadaling nagtanong si Su Qingzhou, ano ang Golden Ring Snake? Isang mamamatay na organisasyon sa katimugang bahagi ng Xia Kingdom. Ito ay halos isang C-level na organisasyon sa mundo. Ang personal na lakas ng pumatay ay hindi malakas, ngunit maraming paraan upang pumatay. Maikling paliwanag ni Ye Fan. Pababa. Bagamat hindi niya alam kung ano ang C-level na organisasyon, alam din ni Su Qingzhou na mapanganib ang sitwasyon, kaya hindi niya maiwasang magtanong ng may malamig na mukha, pinadala ka ba ng pamilya Xing dito? Dalawang tao. Huwag na kayong magtanong, bagamat papatay lang sila ng mga C-level na organisasyon, mayroon pa rin silang pangunahing profesional na etika at hindi magtataksil sa kanilang mga amo, nakangiting sabi ni Ye Fan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Papalayain mo ba sila? Tanong ni Su Qingzhou. Orihinal na gustong patayin ni Ye Fan ang dalawang lalaking ito ng direkta, ngunit natapos na ito, ngunit naruroon si Su Qingzhou, at hindi maginhawang harapin ang mga bangkay. Pagkatapos mag-alinlangan, sinabi ni Ye Fan, tawagan ang pulis at hayaan ang mga tao mula sa Defense Bureau na kunin sila. Sumang-ayon din si Su Qingzhou sa pamamaraang ito, kinuha niya ang kanyang mobile phone at nagplanong tumawag ng pulis. Gayunpaman, ang dalawang pumatay ay nagpakita ng isang determinadong tingin, at pareho silang kumagat ng makamandag na tableta sa kanilang mga bibig ng sabay. Napansin ni Ye Fan ang eksenang ito, ngunit hindi ito pinigilan, dahil solusyon din ito sa gulo. Hindi nagtagal, ang dalawang killer ay nagsuka ng itim na dugo at namatay on the spot. Kakatawag lang ni Su Qingzhou ng pulis, at nang makita niya ang eksenang ito, nagpakawala siya ng nakakagulat na tunog. Ang pulis sa kabilang dulo ng telepono ay nagmamadaling nagtanong, Ma'am, ano po ang nangyari? Narito, may dalawang mamamatay dito, nagpakamatay sila. Sabi ni Su Qingzhou sa nagmamadaling tono. Killer. Nagulat din ang pulis, at nagmamadaling nagtanong kung nasaan ito. Pagkatapos tumawag ng pulis, lumapit si Ye Fan at inabot niya ang likod ng babae para aliwin siya. Ayos lang. Gayunpaman, ang mukha ni Su Qingzhou ay mapatla, at sa isang, na tunog, nakaramdam siya ng pagduduwal, tinakpan ang kanyang bibig, inikot ang kanyang ulo at tumakbo sa tabing ilog. Ang mabilis na takbo ng sasakyan ngayon lang, lahat ng uri ng sapilitang pagliko, kasabay ng marahas na tibok ng puso, tensyon sa nerbiyos, at nakita ang dalawang tao na nagpakamatay sa harap nila. Si Su Qingzhou ay isang malakas na babae sa trabaho, ngunit pagkatapos ng lahat, siya ay nasa 20s lamang, at siya ay isang ordinaryong babae. Pagkatapos ng matinding pagkabigla, sa wakas ay hindi na niya napigilan ang sarili at nagsimulang samuka. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.